Sa ngayon po kasi ang patakaran ng NHCP ay hindi po kami nagdedeklara kung sino ang national hero at sino ang hindi. No? Mula sa bayan po yung recognition na ito and na-express lang yung recognition ng isang tao bilang isang pambansang bayani through, for example, holidays, through historical shrines and landmarks. No? Ang mayroon na recognition kay Don Perico sa kasalukuyan, mayroon siyang panandang pangkasaysayan sa San Fernando, Pampanga. So at the very least, na-clear natin yung siya ba ay recognized as an important part of our history? Yes. And it's set in literally iron. Hindi, technically hindi stone, set in stone, set in iron siya. Pero as to the declaration na siya isang national hero, actually wala po kasi talaga tayong isang mahiwagang listahan na nandun lahat ng national hero, tapos magdadagdag na lang tayo na magdadagdag. Walang ganyan. Wala pong ganun. Actually, kahit po si Jose Rizal at si Andres Bonifacio, makikita niyo sa ilang mga whereas na mga proclamation na nababanggit sila as national hero, pero wala pong, it is hereby declared, Jose Rizal is national hero. It is hereby declared that so on and so forth is a national hero. And ang maganda po kasi sa pananaw ng mga Pilipino tungkol sa kabayanihan, hindi kasi tayo yung tipo ng bayan na pag sinabi nating hero, siya lang yung magaling, siya lang yung dapat nating alalahanin. But rather, ang hamon, lahat tayong mga Pilipino, tularan yung kanilang halimbawa at maging bayani sa kasalukuyang panahon. Kahit may mga nagdedebate, sino ba dapat national hero, ganyan-ganyan. Pero sa aking palagay, at palagay din ng based sa practice namin sa NHE, pinapahalagahan natin yung mga Pilipinong may malaki at magandang ambag, net positive lang sa ating pag-unlad bilang bansa, bilang mga bayani. And the very fact na isinama natin si Pedro Abad Santos sa kalendaryo ng NHCP for the milestones this year is expression of recognition na isang bayani si Pedro Abad Santos na dapat kilalanin ng ating mga mamamayan.